Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Kumakalat ngayon ang spekulasyon na sa pilitang pinatalsik umano si President Cotin ng Norte Jr. mula sa palasyo matapos ang biglaang paggalaw ng ilang matataas na opisyal. Bagamat walang kompirmasyon, mabilis kumalat ng usapan online dahilan para umapaw ang haka-haka at tensyon sa social media. Ayon sa mga sources, isang hindi inaasahang pulong daw ang naganap sa loob ng Malacanang kung saan sinasabing umigting ang tensyon sa pagitan ng mga opisyal ng gabinete. Sa gitna ng mga aligasyong ito, binibigyang diin ng wala pang formal na anunsyo mula sa anumang sangay ng gobyerno at nananatiling chismis lamang ang mga ulat. Kasabay nito ay nilabas din ng naturang senaryo ang posibilidad na si Vice President Sara Duterte ang tatayo bilang pansamantalang mamumuno. Dahil dito, lalong nagulantang ang publiko at nagdulot ng samot-saring reaksyon mula sa pangamba hanggang sa matinding pagdududa sa tunay na estado ng liderato. Habang patuloy ang pag-aalab ng diskusyon online, maring palala ng mga eksperto na nananatiling kalmado at huwag basta-basta maniwala sa mga hindi beripikadong impormasyon. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Yung medyo kakampi nyo na si Corina, naloka rin siya, naloka rin si Corina. Ano sabi ni Corina na hindi niya ba, parang naloka siya na bakit biglang napunta kay Bongo? Kung bakit napunta kay Bongo. Okay? Kung bakit napunta kay Bongo ang usapan, bigla. Hindi mo napansin? Tapos si Pinky Web, napaganyan si Pinky Web na parang okay, para sa mga kasama natin na nag-aabang doon sa mga sagot nitong si Secretary Vince Dizon, kaugnay doon sa mga isiniwalat nitong si Congressman Leviste, na kung saan sinasabi nitong si Congressman Leviste na yung mga binitbit daw ng mga trabahante nitong si Secretary Vince Dizon di umano mga kontraktor. Grabe naman yan, kaya pala galit siya sa mga diskaya. Kasi yung mga tauhan na binitbit niya na di umano puro mga kontraktor. Ito talagang si Vince Dizon, di ba? Sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Diyan sa House of Representatives, Congressman Leandro Leviste Ligarda Leviste, bago nyo ho punahin ang DPWH, kung saan merong mga kontraktor dyan, linisin nyo ho muna yung inyong mga hanay na mga congressman, na kung saan karamihan ng mga kasama mo dyan, puro din naman mga kontratistang kongresista. At para naman dyan sa DPWH, bago nyo banatan yung mga kontratista, linisin nyo rin yung inyong mga hanay, kasi marami din kayong mga kasama mga kontratista dyan sa DPWH. At para dito sa DOJ at dito sa mga NBI, yung mga napapabalita ng mga kontratista, kontraktor na palsipikado, kayo ho trumabaho dyan. Kasi linilito ho nitong si Tamba ang usapan. Yun ho ang ati sigurado dito. Pero bago ho yan, like at subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang po sa baba. Ayun na nga mga kababayan. Marami na naman hong mapapraning dyan sa pagbisita itong si VP Sara dyan sa Central Office ng Iglesia ni Cristo. Paano ba naman? Mantakin nyo ho yan mga kababayan, sa kabila ng napakaraming kaguluhan. Sa kabila ng pagkabisi nitong si VP Sara, hindi niya ho nakakalimutan itong mga mahalagang araw dyan sa Iglesia. Dyan sa Iglesia ni Cristo. Ito, panuurin ho natin mga kababayan. Tapos mamaya, yung mga kung tawagin Duterte diehard haters o yung mga DDH. Naalala ko si DH ng mga DH. Yan si TP, di ba? DH ng mga DH. Anak ng toka. Nasa na yung DH ng mga DH? Kailangan ka ng sambayan ng Pilipino. Walang niya ka, pakita ka. Yan, nananahimik na yun. Manahimik ka na for good Para magpapakita, lang niya ka, wala ka kwenta. Yeah. Yung mama ko kasi na yun, talagang binibida niya, no? Ako, ito, DH ng mga DH, di ba? Pero ito si Ma'am Sas, meron ho siya mga Duterte diehard haters. Makinig kayo kay Ma'am Sas pagkatapos ng video na to ni VP Sara na pagbisita dyan sa mga kababayan dyan sa Central Office ng
INC. Panoorin ho natin ito mga kababayan. Samantala, dumating po sa Central Office ng Iglesia ni Naku. Cristo si Vice President Sara Duterte kaninang hapon. Matindi yan, Kaya ha? alamin po natin ang detalye sa report ni Laila Tumanan. Muling bumisita kaninang hapon sa Iglesia ni Cristo Central Office sa New Era, Quezon City si Vice President Sara Duterte. Malugod siyang tinanggap ng Executive Minister ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Nagpaabot siya ng personal na pagbati sa nalalapit na kaarawan ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo at ng malaking pasasalamat maging sa mga kaanib ng Iglesia sa malaking bahagi nila para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Presidente, ang nagagawa ng Iglesia ni Cristo na komprehensibo at agarang pagtulong sa mga kababayan nating labis na nangangailangan sa pamamagitan ng proyektong lingap sa mamamayan. Nitong mga nagdaang Galing, buwan ay hindi lamang Yan ho tayo nabibilib yung mga ganyang klaseng organisasyon. Diba talagang yung kanilang pagtulong sa ating mga kababayan talagang napakataos puso. Kagaya ng KOGC, diba? Nakita nyo naman ho mga kababayan kung kung gaano katindi yung ginagawa nilang pagtulong sa ating mga kababayang na binayo ng napakatinding lindol dyan sa Cebu. Diba? Nakita nyo pa, ganyan na ganyan ho yung tipong talagang pagka pumasok ka, paglabas mo, busog na busog ka no? kasunod ang isinagawang relief operations, kundi maging ng Fiscal International Kakatuwa akong bilang makita. pagtulong. Nakita nyo yung saya natin, nakita natin ng KOGC. Pag nakikita ho natin na yung mga organisasyon meron ganito, yung tipong walang political interest na itinutulak, tapos talagang sincerong pagtulong lang sa ating mga kababayan ang talagang pinapakita nila. Nakakatabaho ng puso, parang talagang mararamdaman mo na mayroong pang pag-asa tong bansa na to habang merong mga individual, merong organisasyon na kagaya ng KOJC at Iglesia ni Cristo. Saludo. Sa pamahalaan. Sa buwang ito ng kaarawan ng kapatid na Eduardo V. Manalo, Galing. nitong mga nagdaang araw Saludo, VP, ay saludo. nagsimula na ang worldwide lingap sa mamamayan sa mahihirap na residente hindi lamang sa ating bansa kundi maging sa iba't ibang dako na nararating ng pangangaral ng Iglesia ni Cristo. Ang serye ng mga aktibidad na ito ay masasaksihan sa Net25 sa Oktubre at 31, alas 10 ng umaga. Bukod sa ginagawang pagtulong sa kapwa, ipinagpasalamat din ni VP Sara ang pagkakaisa ng mga kaanib sa iglesia sa patuloy na pananalangin para sa kapayapaan ng pamumuno ng mga leader sa bansa. Ayun. Laila Tumana. Saludo sa yan mga effort ng marami nang kakabahan yan. Nakita nila yan sa iyang ating idolong si Kamoisture. Kamoisture yan Kaya yung mga nagtataka kung bakit sobrang pogi natin dito sa PH Update, sa mga nagtatanong ano ba yung beauty regimen, yung yung ginaya nating beauty regimen, nanggaling ho yung beauty regimen na yan kay Ma'am Sastugando sa Sot. Kita nyo naman yung beauty niya, di ba? Talagang namamayagpag, to the moon, di ba? Yan ho ang ginaya natin. Kaya yung moisturizer natin, galing dyan, sa kanya natin binili. Kaya kung gusto nyo kung ma-moisturize yung mukha nyo, yung beauty regimen nitong yan ang gayahin nyo, di ba? Sigurado gaganda ho kayo. I-chat nyo lang ho, i-PM nyo lang, tawagan nyo lang, i-text nyo lang dyan sa number niya at makakabili na kayo ng moisturizer na itong si Kamois. Hindi, joke lang. Wala ho siyang binibenta. Maya-maya, pagka meron hong lumabas na numero dyan, kung gusto nyo hong magpalipad, wag na ho kay PH Update. Dito na lang ho kay Ma'am Sas. Dito sa video na to, yung mga gusto magpalipad, hanapin nyo lang ho yung number niya sa GCash nito si Ma'am Sas. Sa kanya nyo na ho ibato lahat yan. Nga. Ma'am Sas. Yan, Kamoisture yan. Idol yan, idol. Friendly Ghost. Yan. Magandang gabi po. Hello, na-miss niyo ba akong mag-live? Miss na Ayan, miss. nandito na ako uli. Hello. Ano na, mga friendship? Burado yan. Exclusive yan kay PH Update. Nga. Burado na yung video na yun Pero nakagilap pa rin ho natin. Kung tawagin ho yan exclusive. Punta kayo dyan sa Sastrogando Sasot. Hindi nyo na makikita tong video na to. Ano ng eksena ng buhay
Ayan. Sandali na. Ano na? Galing to, Kamusta galing. na? Kamustasan Idol, na? idol. Hello. Ika Medyo nga na na to baka- si Sir MJ Mondiar, solid. Yan, solid. Ika nga ni Sir MJ, solid. Yang si Sas, solid yan. Ika nga. Sir MJ, solid yan. Solid na solid. Ayun. Bakit hindi ko makita ang kung ilan na ang viewers. Nako. Ayan. Umpisa na, Ako ma'am. Marami na yan. Okay. Magandang gabi po sa inyong lahat. Hi! Hello! Binabati ko po ang Mga ito kamoy, yung mga sure. early bird Yan. at attendance. Attendance muna tayo. Hello sa mga Oo, abuloy dahil 3 beses na po akong namatay. Yan, So, abuloy. abuloy na talaga yan. Yan. Abuloy lang. Abuloy sa patay, abuloy sa isang taong ilang beses ni-report na patay na sa Facebook. Kaya kung ayaw nyo multuhin, charot. Kaya ayan. Hello, ayan. Bongga ang ating pag-uusapan ngayong gabing ito. Na-miss nyo ba ako? Na-miss nyo ba ako mag-live sa aking Miss. sa aking page? Pag hindi nyo ako na-miss, i-off ko na to. I-off ko na to. Charot. So, ayan. Thank you so much. Attendance muna tayo habang hinihintay muna natin ang iba ninyong classmate. Ayan. So, eto na. Okay. Ano na, magchichikahan na tayo. Chikahan na tayo ng bonggang-bongga. O, sa mga taga-Pangasinan dyan. Hello. Ayan. So, ngayon, ano pa pag-uusapan natin? Okay. Ang pag-uusapan natin ngayon ay kakaibang eksena. Okay. Papa, hindi kasi ako makapag-share dito, no? Hindi kasi ako makapag-live stream. Ewan ko kung bakit hindi siya napapublic. Okay. So, ang eksena, siguro napanood yung Tulungan kita, mama. Tulungan kita kung hindi ka makapag ano. Ako magla-live at magla-live stream para sa iyo. Yan. yung video ni Rolando Llamas. Yan. Gusto Si ko yan. Llamas, si Mr. Llamas, Naku. na dating presidential Mali. advisor Mali ho tayo. ni Pinoy. Nako. O, yung mga nagpapadala ng abuloy, maraming salamat. Gusto ko munang ipakilala sa inyo itong si Llamas bago na sana natin umpisahan tong video na to. Si Llamas, siya yung napabalitang di umanong kakalantari ng isang senador ngayon. Kaso hindi ko na maano kasi hindi ko ba alam kung saan ko nalagay yung video na yun. Dinownload ko na yun kasi gagamitin ko talaga yun pag dumating to. Ito na yung perfect time ika nga eh. Pero anyway, yung istorya nung ano na yun. Alam ko nagnanarrate doon si ano eh. Tama ba yun nagnanarrate? Nagkukwento doon sa video na yun si ano eh. Si Teddy Boy Locsin Jr. Ang sinasabi niya itong si Boy Llamas o itong si Llamas meron siyang nakakalantaring isang senador ngayon. Senadora, sorry, baka kalaan lalaki. Senadora ngayon. Straight naman yang si Boy Llamas. Mahilingan lumamas yan eh. Baka nga yung doorbell nung ano na yun, nung senadora na yun, talagang matindi ang ginawa niyang panlalamas nun eh. Kilala niyo ho ba yung senadora? Comment nyo nga sa baba kung kilala nyo yung makakalantari nitong si Llamas na senadora di umano. Base doon sa napanood nating video, mahilig lumamas yan. Mag-ingat kayo pag nakita nyo yung mama na yan. Lumamas ng alaya, ube alaya. Ayun naman, no. Hindi nalamas yan eh. Dapat lamas na lamas mo yan pagka... May mga nare-receive na ako ng mga pichu-pichu. Thank you po mula sa aking puso. Anyway, so ito si Rolando Llamas, okay, na dating presidential advisor on political affairs ni Pinoy. Meron siyang interview. Okay, meron siyang interview. Ngayon, ang interview niya ay pinag-uusapan nila kung sinong ipanlalaban kay Sara. Nako. Okay. So basically, Ba yan? Regal Olivia, sumakabilang parlor. Ay, ano natin mga sumakabilang parlor? Hayaan nyo yung mga yan. Baka mas maganda doon ang pakulay.
Yun. So, ang eksena ng buhay, Speaking of pakulay sa mga magpapakulay dito sa video na to, naku, hindi ko pa, medyo nabibisi lang ho tayo pagka naasikaso natin yan. Lahat ng nagpakulay 3 years ago, isi-shoutout ho natin lahat. At ang magpapakulay dito sa video na to, advance na, na nanunostra ko na Aramdam ko na yung mga kasama natin dito, sigurado dito sa video na to uulanin tayo ng pakulay, di ba? Salamat ha. Ma'am Ariza yan, salamat ha. Dito kay Sir Raymond Federico Picar, salamat ha. Dito kay Sir Herbiscal, salamat. Dito kay pangalan nun, Ma'am Connie Raso, salamat. Naku, maraming salamat sa lahat. Mabuhay ko yung lahat. ganito. Okay, si Rolando Llamas, meron siyang interview. Basically, he's admitting that Sara is a very strong opponent sa 2028. Right. Okay, sa 2028. Ngayon, ang sinasabi ni Rolando Llamas, kung yung mga yung sila, okay? Yung kampo ni BBM, kampo ng Kakamfeng, kampo ng Yellow, kampo ng CPP-MPA, silang lahat. Kung hindi sila magkaisa, talagang wala silang laban. Basically, yun ang chika. Okay, yun ang chika. So ngayon, ang recommendation niya is kailangan muna nilang magsama-sama, otherwise a Duterte presidency will be in the bag, okay? In the bag ng 2028. Okay. So ngayon, bibigyan na natin sila ng pangalan, no? Bibigyan na natin silang pangalang lahat. Okay. Ano ang pangalan nilang lahat? Sila ngayon ang tatawagin nating DDH. DDH, yan. Gusto ko yan. Duterte diehard Duterte haters. Yan. Or Duterte diehard haters, however you would like to say it. Diehard Duterte haters. Kung may DDS, may diehard Duterte supporters, meron namang DDH, diehard Duterte haters. Yan. So sila ngayon ang kabilang kampo. Okay. So sino-sino yung mga nandyan na Duterte diehard haters. So nandyan, of course, nandyan na bigla si BBM, ang kampo ng BBM, na dati silang Duterte supporters. Ano na sila ngayon? Diehard Duterte haters. Haters, yan. Tapos, syempre, nandyan ang mga yellows na naging pink. Andyan ang Akbayan party list nila Risa Ontiveros. At nandyan din ang Makabayan block ng CPP-NPA. So, basically, sila ang bumubuo ng diehard Duterte haters. Lahat ng natatakot. Okay? Lahat ng natatakot. Okay? Pagdating ng panahon. Bakit nga ba sila natatakot pagdating ng panahon? Bakit nga ba kayo natatakot pagdating ng panahon? Ano ba kinakatakot ninyo? Wala. Hindi ba? Ikaw ang sakit ng kanilang mga mata. Ano nga yung tipong, ano bang natatakot nyo? Pag naging presidente si VP, huwag kayong matakot. Ba't takot na takot kayo kay VP? Mabait yan. May mabait yan si VP Sara. Basta gawin nyo lang ang tama. Ngayon, para doon sa lahat ng gumawa ng kabuktutan dito sa administrasyon na to, kung kilala nyo si VP Sara at ngayong mga panahon na to, nakakaramdam kayo ng pagkabagabag bago kayo matulog dahil kung sakali maging presidente si Sara, nako. Malaki ho ang problema nyo. Sinasabi ko sa inyo. Yung laging sinasabi ni dating Pangulo Rodrigo Duterte, merong oras ang lahat ng bagay. Merong oras na ikaw ay pinanganak, merong oras na ikaw ay kukunin ng may kapal, merong oras na ikaw ay magiging mayaman, merong oras na maghihirap ka, merong oras lahat ng bagay. At merong oras na inaapi ngayon si VP Sara, ang ating Princess Sara kung tawagin. Pero merong oras na si Princess Sara magiging tunay na prinsesa. Diba? Yun, hindi mapipigilan yun. Dahil lahat ng bagay may oras. Panahon, ika nga. Diba? Tingnan natin mga kababayan. Abang lang ho kayo. Pero tayo,
base sa mga recent development, hindi ho tayo nababahala para sa presidential bid ni VP Sara sa 2028 election. Ano lang yan, shoot. Higa nga, shoot na yan sa banga. Di ba? Shoot na yan sa banga. Parang hindi naman ako. Charot. Okay, so ngayon, kanino siyang nagkabilang parlor? Huwag na natin pag-usapin yung mga sumakabilang parlor. Yaan nyo na yan. Sabi ko nga sa inyo, baka sa kabilang parlor, maganda ang pakulot. Okay na nga sana eh. Alam nyo, mas may prinsipyo pa yung mga tumatayo na yan na nagangabilang parlor dahil ika nga kung doon yung talagang gusto naman nila, pero sa bagay yung iba talaga gusto lang talaga nila pera. Sa kabilang parlor, dito sa kampo na to, sa kabilang kampo, basta kung saan may pera doon siya. Meron ng mga vlogger na ganyan, baka akala nyo ha. Ingat ho kayo sa mga pinapanood nyo, dapat yung sigurado kayo. Ang tanong ba yung mga pinapanood nyo, sigurado kayo may prinsipyo. Sigurado ho ba kayo, hindi ginagawa ng mga vlogger na yan, hindi lang para sa pera. Baka ginagawa lang ho nila yung mga yan. Tignan nyo na lang ho yung kasaysayan nila, di ba? Tignan nyo na lang. Pagka nakita nyo yung kasaysayan nila, dati pala ganito, ang ngayon ganyan. Alam ko na ibig sabihin yan. Ika nga, pera-pera lang yan, di ba? Pakulay. Okay. Hayaan nyo na yung mga nasa kabilang parlor. Hayaan nyo na yan. Wala tayong pakialam sa mga yan. Nandito na tayo sa yung parlor na lang natin ang pag-usapan natin. Yun. Ngayon, ang eksena ng buhay is sila-silang magkakakampi. Okay. Correct. Ang problema ng mga magkakampi ng mga Duterte diehard haters is sila rin magkakaaway. Yan. Sakit ng hirap niyan. Magkakaaway. Alam niyo sa DDS, may mga away-away din. Correct. Pero ang away kasi sa DDS, nakasentro kung sino ang tunay na DDS. Yeah. Ganun lang. Diba? Ganun lang ang away sa DDS group. Kung sino... Yeah. Pero ako, sigurado ko, kilala ko dyan yung mga totoong DDS talaga. Ang mga totoong DDS dyan sabihin ko sa inyo, kung mga di ko mabanggit, pasensya na ho kayo pero kung alam nyo sa puso DDS kayo, talaga DDS kayo. Una ng DDS talaga dyan, si Ma'am Sas Rugando Saso, syempre, di ba? Kailangan namang meron pa magiging mas DDS. Yan, palakpakan muna natin yan si Ma'am Sas Rugando Saso. Di ba? Susunod ho dyan, siyempre mga banateros. Ano yung mga DDS talaga dyan? Mga solido yan, di ba? Hindi nga nila binoto yung si Bangag di ba? Ano solido yung mga yan? Tayo naniniwala yung mga legitimong DDS talaga yan. Solid yan to the core, to the bone, siga nga. Sino pa? Yung mga grupo nitong sila Sergio Moreno, yan, mga DDS yan. Kung hindi man ho kayo siyang ayon sa iba nilang mga pinaglalaban, so ito kung sigurado ko sa inyo, mga DDS supporter yan. Yan sila Ma'am Joey. Yan yung mga taga third floor studio. Mga tag dito, yan si Brothers Traveler, magkakasama diyan, meron silang programa diyan sa SMNI. Mga Birada Agila, yan mga DDS yan. Yan kung yan ang mga pinapanood nyo, masasabi ko sa inyo, nasa tamang kamay kayo. Nasa tamang kamay ho kayo mga kababayan. Pero kung wala, mag-ingat-ingat ho kayo mag-ingat-ingat kayo. Yung mga nabanggit ko na yun, syempre, ako naman pagka sinabi ko naman DDS ako, parang naman yung pinataas ko yung sarili ko. I mean, Duterte supporter. Diehard Duterte supporter. Kung sasabihin kong ako, diehard Duterte supporter, nasa yan, nasa gawa yan, nasa aksyon yan, yun yung resibo dun Hindi yung puro katak ka lang ng katak, puro putak ka lang sa social media, pero pagkakailangan gumalaw, nandun ka. Ko ba? Kaya, ito na, tuloy natin si Ma'am Sas. Ang tunay na DDS. Pero at the end of the day, DDS silang lahat. So parang kahit sa surface nag-aaway yung mga yan, buo pa rin ang kanilang okay, pa rin tayo. Duterte pa rin tayong lahat kahit nagbabangayan tayong lahat ganyan. Yung problema ngayon ng diehard Duterte haters. Hindi nila malaman ngayon kung sino sa kanila ang dapat ilaban kay Sara sa 2028. Yun ang problema. Bakit ngayon sila nagkakapaan at bakit hindi nila makapaang isa't isa kung sino ang dapat maging standard bearer ng Duterte diehard haters?
Okay. Kasi, ito, pag yung gusto ni Bongbong, magugustuhan ba yon ng iba? Hindi ba? Yan. Siyempre, kung yung gusto ni Bongbong ang magiging standard bearer, edi Marcos 3.0 lang yon. Siyempre, yung kabilang haters, yung mga Duterte, yung kakampings and yellows, gusto naman nila sila. Hindi ba? Gusto naman nila sila ang uupo. Hindi po pwedeng Marcos 3.0. Hindi ba? Ayaw nga nila ayaw nila ng Duterte 2.0. Syempre, magpaplastikan pa ba tayo mga kakampings at yellows? Pag naging